Ayan, sa mga naras niyo lahat mga paps, it's me again, Natyo. So, welcome back to ating channel, no? Sa araw na ito, meron akong ginagawa dito. Medyo mahirap at saka marami po yung problema ng unit na to. Bali, maliit lang to. Samsung 28 inches. Then, ito yung kanyang model, oh. Model niya. Ayan, UA28H4100ER. So, ang problema nito una, wala siyang power, no? Dead set talaga siya. So, dito sa kanyang primary, sa kanyang power supply yung may problema. Meron siyang jumper na kinalawang. Ito kadalasan nangyayari pag mga Samsung eh. Kakalawangin yung kanyang mga jumper at saka yung board ng kanyang power supply. So may nakita tayong dalawang jumper na kinainan ng kalawang. Pinalitan natin, nagnormal na siya. Problema lang, nung naka-under na siya, wala na po siyang picture. Andun yung backlight. Okay yung backlight, pero walang picture. So okay naman yung supply na BE natin 12 volts na papasok sa may top board natin. Okay siya. Problema, hindi po nag-uusilit yung ating DC-DC. So, yung DC-DC natin yung may problema. Meron siyang 12 volts na pumapasok pero hindi talaga makalabas yung mga subsidiary supply niya tulad ng BGH at saka BGL. So, ngayon, tinroubleshoot natin. Hinang up po natin yung papasukan ng mga supply na yun, yung BGH, BGL. Pero ganun pa rin siya, wala pa rin supply, hindi pa rin makapag-oscillate yung ating DC-DC. So, ang ginawa ko, marami yung mga, medyo malalim yung troubleshooting natin dito. Meron po tayong cutting sa ilalim para maputol lang yung linya ng pagsusuplayan ng ating BGH at BGL. Tapos, binalik na natin. So, ang ginawa natin ngayon, ito, bumamit po tayo ng, kalimutan kung tawag na to, board module na meron na siyang meron na siyang BGH supply at saka BGL supply. At meron na rin siyang dalawang trimmer na pwede mo i-adjust. Ano pang modification natin to eh? Ano lang to? Tawag kung back converter or boost converter. Basta kalimutan ko na, nasa tulo ng dila ko, basahin nyo na lang. So, yung kung gusto yung mag-order nito, ilalagay po natin yung link sa ating comment section at saka sa my description natin, no? Para diretso na kayo sa product. Ito kadalasan ginagamit natin pag minodify natin yung panel na mga ginagawa nating unit or mga TV, no? So, meron siyang input na 12 volts saka ground, then meron siyang BGH saka BGL supply. So, ang ginamit natin is yung kanyang BGH supply lang. In-adjust po natin yan. 29 volts po yan. And sinupply po natin yan dito sa kanyang dito sa kanya ito. Ito yung 12 volts natin B-in, supply doon. So, ito naman yung bow natin or B-on. BGH yan, BGH supply. BGH supply, 29 volts yung adjustment natin. So, nung masupplyan natin yung BGH supply natin, lumabas na po yung ibang supply tulad ng BGL, B-off, BGL nga, B-off, at saka B-com, EBDD at HEBDD. So, andun na po yung supply na yun, lumabas na siya. Nung ma-inject ka natin ng supply ng BGH, yung B-on natin, ito yan, B-on yan. So, may lalim. B-on. So, gumana siya. Ang problema, nung sinek natin yung screen, yung display niya, vertical bar lines yung sa may gitna, napakalaking vertical bar lines dito sa may gitna niyang side. So, lahat ng supply, normal na, okay na yung supply. Ando na yun, gumagana na yun yung DC-DC natin. Pero, ang resulta, bar lines. So, sinek natin yung side cup. Sinek natin yung side cup nito, dito sa may side na to, ayan. Yan. Sinek natin yung side cup. Sinek natin yung BGH supply at saka BGL, wala nga, zero siya. Walang supply yung BGL natin. So, ang ginawa natin, nag-bypass tayo, binypass natin yung BGH supply at saka BGL supply dito sa may top board natin. Ayan, dito. Ayan, ito yung magnetic wire. Yan yung magnetic wire na gamit natin. Galing po yan sa may side cup natin dito. Then, connect na natin yung BGH, ayan, yung B-off natin, BGL, at saka dito sa may BGH natin. Hindi makita. Ayan o. Yan yung BGH natin o. Ayan, BGH. Naka-connecta sa may BGH. Tapos yung B-off, naka-connecta po yan sa B-off papuntang side cup natin. So, ito na po yung naging resulta niya. So, kala ko normal na lahat. So, hindi pa pala. Meron pa tayong problema. So, nakasaksak na pala yung unit natin. Kaya, meron pa siyang standby. Standby yan, hindi magkita kasi medyo,
Naka-standby na po yan. Pindutin na natin yung power. Ayan. Then, angat natin yung unit. So, tayo natin saglit. Ayun. Meron na siyang display. So, yun. Ito yung naging resulta niya. Meron na siyang display. Ayun, ito yung bakas ng tip. Masing tip natin nakita. So, dyan natin nilagay sa gilid yung magnetic wire natin. So, ito yung kanyang resulta. Meron pa rin problema yung screen. Akala ko mariresolve na natin. Kasi napakaraming sira ng unit na to eh. Medyo nabot tayo na isang araw pag troubleshoot nito. So, pero ito pa rin yung resulta niya. Meron siyang linya dun sa kanyang screen. So, nasa flex po yan yung problema na yan. At hindi na natin yan kayang resolvahin. Ang kailangan pa natin para ma-resolve, kailangan natin ng bonding machine at saka yung bagong flex. Kasi nasa flex yung problema nito. Ayan. Kasi yung flex, merong IC yan. At kung nag-lose contact na po yung flex, papuntang glass, kaya magkaganito na po yung resulta niya. Kabilaan. Dito, meron na rin problema dito sa isang linya. Kunti lang. Dito marami na, marami na yung tama dito, no? Wala po tayong bonding machine at so hindi natin kaya resolbahin yung ganitong troubleshooting. Kailangan natin is mapalit ng bagong panel, pero mahal po yung bagong panel, no? Para bibili ka nila ng bagong unit. So ito lang yung papakita natin sa may-ari. Then kausapin na natin, siguro check up na lang yung charge natin at saka yung babayaran pa natin yung parts na kinabit natin ito, yung module na pang modification natin, no? Ayan. So, sa mga ulitin ko, sa mga gustong mag-order, no? Ito. Gamit kasi ito, ng mga technician. Nilagay po natin yung link sa my description at saka comment section, no? So, ayan. Ito lang yung gusto kong i-flex araw na ito, mga katik, no? And maraming salamat pala sa mga nanonood. May God be with us always. And this is your Server Roy Cositech. See you in our next video. Bye-bye.